ito ang pinakamahusay na maraming benepisyo na noong time nito. Nung nag-research ako patungkol sa anxiety dahil nagkaroon ako ng anxiety noong bago akong labas ospital. Itong kamyas, marami pong mga benepisyo. Pakilala ko muna sa inyo para makaingat din kayo nito. Kailangan mag-ingat tayo nito. Gandang araw, ka-LT. Salamat sa Diyos, isa namang panibagong araw, isang panibagong pag-asa. Kain tayo. Itong pagkain natin, no? Ito, klarong-klarong prutas talaga ito. Piras. Kain tayo, mga ka-LT. Imported na prutas. Masarap siya, pero hindi masyado matamis. Sino kilala itong prutas nito? Masarap na prutas ito, ano? Ito ay kamyas. Diba, sa Bisaya. Tawag yung balimbi ito. Maraming tawag ito. Tinawag din na cucumber tree. Ito, napakarami pong benepisyo. Pag kumain ako nito, mayroon akong iparis. Kain tayo. Maasim. Ito, kilala nito. Para-neutralize ko sa itong kamyas kasi sobrang asim siya. Kilala nito. Napakatamis na dahon. Ayan o. Kapag kumain ako ng mga maasim, kalamansi, kainin ko yung pati balat. Ito ang ginagamit ko. Ito po yung stevia. Stevia plant. Sugar plant. Maganda sa mga diabetes. Napakarami pong benepisyo kung ating pag-aralan yan. Kung ito, marami akong tanim dyan pero nasisira sa mga pusa. Matis. Itong kamyas, marami pong mga benepisyo. Pakilala ko muna sa inyo para makaingat din kayo nito. Kailangan mag-ingat tayo nito. Marami po itong benepisyo, nagpa-regulate ng blood sugar, nagbababa ng blood pressure. Nakatulong ito ng pagpa-healthy ng ating mga buto dahil mataas po yung calcium. Meron din siya antioxidant. Mayaman din siya sa vitamin C at saka vitamin B. Kaya makatulong ito pag-protect sa ating mga balat. Nagpalakas din siya ng immune system. Sa kabila ng maraming benepisyo, hindi siya maganda na kainin. Lalo na pag marami. Kahit linuluto natin, ilagay natin sa mga tinula, yung paksiw. Hindi ito maganda dahil pag masobrahan ka kumain ito, mag-cause po ito ng acute kidney injury ayon sa pag-aaral. Kaya kailangan na ingat tayo nito. Disadvantage nito dahil makasira sa ating kidney. Kaya ko ito pinakita sa inyo. Isang kagat lang ako kumain ito. Tapos minsan lang ako kumakain ito, siguro isang buwan, isang misis. Pero hindi ko yan talaga regular na pagkain. Pinakita ko lang yan sa inyo. At saka ito, pakita ko sa ito. Ang bulaklak ito ng gumamila. Ito ang pinakamahusay na maraming benepisyo na noong time nito hindi ko napansin. Nung nag-research ako patungkol sa anxiety dahil nagkaroon ako ng anxiety noong bago akong labas ospital. Kaya ito na-research ko talaga. Napakahusay siya pag hindi ka makatulog. Gawin mo siyang tea. Kahit ito presko, pakuluan mo siya ng mga 5 minutes. Sa isang baso na tubig, mga 7 ganito, bulaklak. Pwede na nagbuka, basta yung hindi lang tuyot. Pwede mo rin ibilad, patuyuin mo, gawing tea. Napakahusay po pag hindi ka makatulog, insomnia, makatulog ka, masarap matulog dito. Maganda din to sa mga stress, pampakalma ba. Kaya nakita ko ito sa pag-research ko dun sa anxiety. Wala mang gamot yun. Ito kumbaga, pinatry ko lang siya. Nakatulong din ito dahil araw-araw ito kinakain natin. Hilaw. Sinama ko ito sa blender. Kasi alam naman natin yung anxiety. Yung ibang dahilan. Yung sa akin, dahil matinding hindi ako nakatulog sa mahabang araw. Mga higit ng 20 days hindi ako nakatulog nun. Kaya nag-cause ng anxiety at saka isa pa, sobrang gamit ko ng mga gamot, matatapang. Kaya may epekto din siya. So, mahusay siya, nasubukan ko siya. Kaya nakita ko siya na ang pitin dito na mga halaman ito, na discovery ko bulaklak pala ito ng gumamila. Nagtanim ako ng dalawang puno. Doon ako dyan. Kinakain ko talaga. Kasi hindi mahirap kainin. Lahat ng video ni Brad Ili ng patungkol sa anxiety, napakinggan ko yan. Ang pinakagamot niyan, i-relax mo sarili mo at maniwala ka sa magagawa ng Diyos. Yun lang po. Sana po nakatulong. Maraming salamat po sa Diyos.